So ayun na nga mga kabrid, ayun na nga po ito. Nasa dakot na tayo na pangalawang yugto or kumbaga sa English is part 2 mga kabrid. Ito na po yung pagkakataon or oras or parte na tayo ay maglalatag na ng bubong sa ating na-compose or nagawang cages ng manok mga kabrid. Hindi ito basta-basta para sa akin kasi ako ginagawa ko lang to pag may oras lang. So pag mayroon lang materialis na available. So, siguro ito mga 3 linggo na to bago ito naging ganito mga kabrid. So ganun lang ang sistema ko kasi in preparation nga ako sir, mga ma'am, mga sir, in preparation po si GPC Backyard sa palaki nilang mga pasising mga kabrid. So para pag usbong na kailangan na silang anihin or i-harvest ang ating mga malilit na sisiw at malalaki na, kailangan na nila maghiwalay at talaga parang ano na si Jackie Chan tsaka si Jet Li mga kabrid, nag-aaway na mga kabrid ang mga alaga natin. Kailangan na nilang ma-separate to each other, ma-separate ba, kailangan mag-break up na sila mga kabrid. So para maisakatuparan natin ang talagang matagumpay na pag-break up nila mga kabrid, kailangan mayroon na tayong mga nakaprepare na mga cages for separation mga kabrid. Ayan no, gaya niyan no, gaya yan. Yan ang diyan natin halimbawa si alaga natin na puti, ayaw niya ng katabi si alaga natin na itim, hindi kailangan natin paghiwalayin. So mag-extend tayo ng cages na kaya ganito. Ang ginawa kong cages mga kabrid ay yung tipong hanggang pagtandang na nila mga kabrid. So ayan 26 inches paikot mga kabrid, iskwalado mga kabrid. Ayan lang mga kabrid. Ang kikita nyo mga kabrid, paglapat ko ng steel matting na sinasabi, may sukat na 26, itatali ko pa siya mga kabrid. Pagkatapos po niyan mga kabrid, saka na tayo maglalagay ng roofing mga kabrid. Roofing na sinasabi, yung bubong ba, lalagyan natin ng sako-sako lang mga kabrid. Sako-sako lang ang gagawin natin yan kasi yun lang ang kakayanan ng isang GPC Backyard. Sinasabi ko sa kanila, mayroon akong nakikita or mayroon akong napapasyalan at naikukwento nila yung karanasan nila bilang taga-subaybay mga kabrid. Nag-try akong magpunta sa ibang live doon sa Blue Up. So mayroon tayong follower doon, mayroon akong follower doon, ikukwento ko sa inyo. Pagtambay ko doon, nagkaway-kaway ako. Uy, sabi niya sa akin, so pre, ayan si GPC Backyard Ika. Ayan ikukwento ko sa inyo, isa yang idolo mga kabrid, sabi niya sa akin. Ang sabi niya, dyan ako nagbibilib sa mga taong ganyan na walang kaalam-alam, walang budget, nagsimula talaga yan sa sako-sako. So tumpak, sapul na sapul tayo mga kabrid yung pagkakaano sa atin. Nagsimula yan sa sako-sako. Dati ang mga kulungan yan isa yung lagayan ng mga saging mga kabrid. Tumpak na naman mga kabrid. So sabi ko ay salamat, talagang subaybay ko to, talagang follower ko to kasi siguro nanonood to talaga sa mga ginagawa ko noon. So sabi niya, ang bubong ng kanyang mga manukan mga kabrid ay pinagtagpi-tagping sako ng patoka. Tumpak na naman mga kabrid. So sabi kong wala na, parang napahiya ako, pero inaangat niya ako kabrid dahil sabi niya, pero ngayon ang bubong ng sako ng kulungan niya ng mga manok is yero na. May maayos na siyang mga kulungan, may mga breeding pin na siya, mayroon na siyang mga brooder, mayroon ng malawak na cording area sa baba, at ang kanyang buong area mga kabrid ay napaikutan na ng yero. So nako, nabawi lahat mga kabrid. So tuwang-tuwa ako, sabi ko ay ganun pala ako sa dati. Ang laki na pala talaga ng improvement ng aking GPC Backyard. Di gaya dati na pag umulan, kailangan bitbitin yung mga kulungan ng lagayan ng saging kasi mauulan na ang mga alaga natin. Ganun ang dati. So ngayon medyo safety na siya, medyo may yero na, may bubong na. So maraming salamat pa rin sa taong yun kasi hindi ko alam na nanonood pala siya lagi. Hindi ko alam na subaybay niya pala lahat lagi ang mga videos natin. So sabi ko nga, sabi niya sa akin, pupuntahan niya raw itong backyard ko balang araw pag nagkataon kasi nasa nasa Batangas. Sabi niya, napunta siya ng Laguna. Sabi niya, darating ang araw, pupuntahan kita dyan GPC at magkukontent tayo. Dadalang kita ng manok na gusto mo at rin tayo, makikipag-swap din ako sa iyo. Sabi ko, walang problema sir. Sabi ko, isang karangalan na kasi na siya sir, na siya mga kabrid. Kumbaga sa malaki na siya, big time na siya, namumuhunan talaga siya sa manok. Marami na siyang kilalang mga tao na nag-aalaga ng manok, may mga magagandang linya ng manok,
mga mahal na manok, mayroon na siya. Sabi niya sa akin, magsabi ka lang Sir GPC kasi hindi mo alam ang pamamaraan mo, yung paano ka nag-grow. Ganun ang sinundan ko. Isa kang para sa akin, isa kang inspirasyon, isa ka sa nagpalakas sa akin dati nang sisimula pa lang din. Sabi ko, wow, sana all, sabi ko. So, syempre, ang laki ng bating-tingin-tingan ni GPC, mga kabrid. So, sabi ko nga, maraming salamat, sir, sa patuloy mong pagsubaybay at sana masuklian ko ang iyong kabutihang loob sa akin. Sabi niya sa akin, hindi ako yung magpapasalamat sa iyo kasi isa kang, sabi ko nga, bakit ako ayaw sa pag-aalaga ng manok? Si GPC nga, sabi ko, simula pa sa kumbaga sa nagsimula talaga yan sa zero. Talagang wala talagang kaalam-alam, tsaka sa zero sa mga budgeting. Ngayon, medyo okay na, sabi niya. Ang sabi niya sa akin is pagpasyal niya dito, pwede ko daw siyang i-content, pwede daw kami mag-contenta na dalawa. Sabi ko nga, sana all nga. Kaso, sir, yung backyard ko ay hindi maayos ang kalagayan. Sabi niya, wala ang problema ika dyan. Pupunta yun dito, nakachikot, kabrid. Medyo kasi maluwag na siya. Medyo kasi may kaya na yung tao. Medyo ayos na ang kalagayan niya. Siyempre, nagsimula siya, may puhunan. May pambili siya ng mga maayos na manok, na mayroon siyang kakilala, may mga buyer siya, nakakapag-out na siya, nakakabenta na siya. Si GPC andun pa rin. Napakatagal ng improvement and ni GPC pag-improve, napakatagal, pero nag-i-improve tayo. Ngayon, sobrang ungus na niya. Mataas na siya. Sabi niya, maraming salamat pa rin. Sabi ko, sana magkita tayo paminsan-minsan. So, ganun nga. Isa yun sa mga nagpapalakas ng loob sa akin kasi sa totoo lang, mga kabrid, mahirap po talaga mag-alaga ng manok, mga kabrid. Bukod sa nanlilisik na yung sa atin ni Lolo Whitey, hirap mag-lagay ng video sa manok. Solo pa tayo, wala pa tayong puhunan, wala tayong pera. Yung expenses ng manok, hindi mo naman pwedeng ipaliwanag sa manok na, uy, wag muna tayong kumain ngayon isang linggo kasi wala pang budget. Hindi ho pwedeng, kawawa po yung alaga natin. So, pag wala ng budget, lulubog na naman yung mata ni GPC, mga kabrid, sa katitipid. So, sabi ko nga sa inyo, isang linggong sardinas tsaka noodles, minsan salit-salitan yan. Pero, okay lang. Kasi nakikita ko naman ang outcome ng pag-aalaga ko. Sana lang lagi lang kayong nandyan para sa akin, mga kabrid, dahil darating din ng araw, may awa din ng nasa taas, bibigyan din tayo ng pagkakataon magkaroon ng swerte, mga kabrid. Marami akong nakikitang kagaya ko na nabigyan ng break na sinasabi, nabigyan ng swerte. Ayun, bigla silang humayahay ang buhay. So, tinitiis lang natin ang mga bagay dahil ibibigay naman yan ng atin nasa taas, basta deserving na tayo sa mga bagay-bagay na kailangan natin. Hindi na natin kailangan hilingin, mga kabrid, ng mga bagay-bagay sa taas. Kusa na lang yan ibibigay. Hindi madamot ang nasa taas sa atin para ibigay sa atin ng mga bagay na karapat dapat tayo, mga kabrid. Lagi niyong tatandaan, sipag at syaga may nilaga, mga kabrid. So, ayan ano na ba? Hanggang dito na lang, mga kabrid. Tika lang, check ko muna. At ayun na nga, mga kabrid, medyo napalalim, medyo napadrama, medyo napakwento, mga kabrid, ang ating paglalathala. So ito, tuloy-tuloy na, mga kabrid, naglalagay na po ako ng sako sa likod. So as of now, hindi ito matutuloy kasi nga wala na tayong pang-provide na sako, mga kabrid. Wala na tayong pang-tabing. Ang kailangan na lang nating may-providean or magawa ngayon ay ang sa likod, bubong at likod lang, mga kabrid. So baka sa mga susunod na araw, pag nakakita tayo ng sako, mga kabrid, i-solidify na natin yan, i-solid point na natin, i-solid north na natin, mga kabrid, i-secure na natin ang buong paikot ng ating cages na ginagawa, mga kabrid. So ayan kita nyo, yan, safe and secure yan, kahit matinding ulan ang daanin yan, mga kabrid, hindi yan mapapano kasi safe na safe ang ating alaga, mga kabrid. Angat din pati yan sa lupa, mga kabrid. So hindi yan masyadong mababasa ang ating alaga, mga kabrid. So ganun lang, maraming salamat pa rin sa patuloy na sumasabay dyan. Ang mga nakaraan or ang kagabi or ang sa nakaraang video ko na premiere, mga kabrid, maraming thank you. Isa-shoutout ko yung mga sumabay sa akin nung nakaraang gabi, mga kabrid, unang-una, shout out po sa iyo, Madam Zeros HK. Nagpalipad po yan sa atin ng isang tumataginting na $10, mga kabrid. Hong Kong, Singapore ba yun? Hong Kong dollar, mga kabrid. Maraming thank you, Madam Zeros HK. Sana po ay lagi kayong paulanin, hulugan ng sangmalmal na swerte
dahil mabuti kayong tao tayo sinishare nyo yung inyong blessing. Sir Dennis Vlog, maraming thank you. Den's Kitchen dyan, maraming thank you. Bukas or ngayon mga kabraid, meron siyang premiere. So lagi nyong i-check out yan kasi si Sir Dennis Vlog po ay subuko ng kilalang taong mula noon pang bago pa lang ako na lagi sa aking umaalalay. At ang aking katim na si Sir Saiyan Hunter, thank you sir. Sipagan lang natin sir. Hindi natin, huwag natin isipin ang agad-agad na outcome. Sipag lang at syaga, sir. Malaya natin sir, December na. Sasahod na tayo sir. Kasi December ang sahod na natin. Tsaka kay Madam Lilit, keep it up Ma'am Lilit. Keep it up and continue what you are doing. You have a very nice, beautiful, and very entertaining premiere always and every day that we do the premiere. Ang gaganda lagi ng premiere mo. Napapa-English si Sir GP sa'yo dahil lagi mo kaming dinadala kung saan-saang bansa mga ka YT. Si Ma'am Lilit po ay laging maganda ang premiere. So minsan maraming pumapasyal sa kanya kasi ngayon ang premiere niya is Bali, Indonesia mga kabraid. So maraming thank you pa rin sa inyong lahat dyan. Sa mga susunod or every time, ganun na lang ang gagawin natin. Sana maging pattern ko na ito na ang last premiere ko, mga taong pumunta doon, isa shout out ko po sa next friend mga kabraid. So Sir Dennis, Ma'am Zeros HK, Adi Vanyo, thank you. Mama Lilet and Sir Saiyan, maraming salamat sa inyong pagsabay sa aming munting pagpapahayag ng mga video namin at kaganapan sa buhay, pag-aalaga ng manok sa pang-araw-araw po na takbo ng buhay. Sana po ay lagi kayong nandyan at sana every time na sa pag-unlad po namin mga small YouTuber, lagi kayong nandyan dahil isa kayo sa mga tumulong talaga sa kada isa sa atin mga team. Isa kayo sa mga dahilan or kung ano man ang meron kami, isa kayo na malaking parte po ang oras ninyo na binibigay sa amin. Maraming thank you mga kabraid. Hopefully mga kabraid, lagi lang kayong nasa maayos na kalagayan, tuloy-tuloy lang tayo, sipag at tiyaga. Mahabang premiere, okay lang yan, basta lagi lang tayo mananalig at huwag man lamang sa kapwa. Lagi tayong sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, maswerte pa rin tayo. Kung nahihirapan man tayo ngayon, maswerte pa rin tayo mga kabraid. Basta maswerte tayo, tandaan nyo yan mga kabraid. Lagi lang kayo magpasalamat dahil itatak nyo sa isip nyo, maswerte tayo mga kabraid. Hanggang dito na lang at hanggang sa susunod ulit po. Maraming thank you and hopefully mga kabraid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan dyan. Have a nice day and God bless you all, my old friend and my new friend. Thank you all.